Atin pong isunod awitin ang Love Divine sa may bilang 9 to 1. Ating awitin ang I Would Be True sa may bilang 4, 4, 5. Trust me, I will be pure, for there are those who care. I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to dare. I would be brave, for there is much to dare. Friend of all the food, the friendless, I would be giving and fork the gift. I would
Ayan po ay sumapit ng oras ng ating ikalawang sa serbisyo ng ating pong pagsamba. Kaya patuloy po natin na purihin ang ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nandito ay atin pong ilagay ang ating presensya sa ating Panginoon at sa ating mga kabataan, mga bata, yan po ay malagay na kayo sa inyong mga magulang. Kaya welcome ang lahat sa ating pagsamba ngayon, sa ating hour of worship. At paalaala sa lahat mga kapatid ng ating pong mga gadget na nasa ating mga katawan, sa ating mga bulsa, cellphone ay pansamantalang ating silent, i-off, para po ay hindi magkaroon po ng distraction ng ating pong pakikinig, no, sa ating mensahe ngayong umaga. So, mga kabataan na wala na pong part dyan sa likod, atin po silang inanyayahan na dito na sa loob, no? So, maliban sa mga bata na mayroon pong nangunguna na nag-lead sa kanila doon sa likod, sila ay naroon din para hindi po magiging maglalakad-lakad, no, ang mga maliliit na bata. So marami pong salamat na tayo pong lahat ay masunod ang ating pagsamba at kaayusan alang-alang sa ating Panginoon. So akin pong ibabahagi sa inyo ang mga pagpapakilala ng ating mga participant, no? So, inyong presider, Brother Ronnie Ranis, at ang ating chorister, Sister Crispa Mascardo, at ang ating monitoring screen, si Brother Jotard Ranis, at susundan ito ng ating pagbabasa ng ating tithes and offering ni Brother Mato Salim Peloton. At ililikom ng ating deaconess, Sister Jomra Palmoni, ang ating ikapo at mga handog, at ito po yung ating ihanda upang ating pong maibigay, maihulog sa ating tithes and offering na ipaglilikom. So, kasunod po dito mga kapatid ang pagbabasa ng ating scripture reading ni Brother John Mascardo, at siya rin ang ating pastoral prayer, at ang ating mensahe ng awit na ibibigay sa atin ng ating mga siksikan central young people, no? Lahat po ng lirito sa ating mga kabataan sa pangunguna ni Dr. Ermen Strubo ng mga kabataan ay sila po ang magbibigay sa atin ng message and song. So, ang atin pong tagapagsalita ngayon mga kapatid ay pinadalhan tayo ng Panginoon na isang lingkod ng Diyos na nanggagaling sa Silang, Cavite. Isa siya sa mga elder ng Silang Cavite Church. Siya po yung ating magsasalita kasama ni Pastor Armando Hatchero, kasama nila ni Ma'am, sa gawain sa atin pong publishing. No? So, walang iba kundi si Brother Ben Laureler. Yan. So, Laurelis. Yan. So, siya po yung ating tagapagsalita sa mensahe, salita ng ating Panginoon ngayon pong umaga. Kaya pagpalain tayo ng ating pong mga papakinggang, mga mensahe na ibabahagi sa atin ng kanya ng lingkod ng ating Panginoon. So lahat naway, tayo pong lahat ay magiging komportable sa ating mga upuan at iwasan po natin ang mga pagkakwento-kwentuhan sapagkat tayo po ay ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang sumasa ating lahat. Tayo po'y hahayo mula sa sambahang ito na punong-puno ng katotohanan, mga pagpapala na ipagkakaloob sa atin. So ito pong isunod ang atin pong chorister sa kanyang
pagbigay ng opening song. Awitin po natin ang The Lord is in His Holy Temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. His holy temple, the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before Him. We love Thy Sabbath, Lord. Dakilang Ama, salamat po sa karapatan na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang to, na kayo po ay aming masamba at naipahayag namin sa inyo ang aming pasalamat, ang aming appreciation sa lahat ng iyong ginagawa sa buhay ng bawat sa amin. At muli kami po ay humarap sa imbal na sa umagang to upang hilingin ng iyong patnubay sa aming pag-aaral, upang ang mga katotohanan ng aming narinig ay patuloy na magpalalim ng aming panampalataya at magpatibay sa amin sa katotohanan, samantalang kami nag-aantay ng iyong banal na kaharian. Salamat po Ama, inaangkin namin iyong pangako sa pangalan po ng mahal na Panginoon si Jesus. Amen. Bago po tayo dumako sa ating kabanal-banalang pagsamba, ay akin po munang babasahin ang para sa ating mga iksampung bahagi at mga handog. Si Jesus ay nagbabahagi ng talinghaga ng mga talento upang ilarawan ang ating relasyon sa Kanya at ang ating layunin sa buhay. Ang tatlong alipin ay bawat isa ay binigyan ng talento
ayon sa kanilang kakayahan. Sa huli, 2 sa kanila ay pinuri dahil sa kanilang maingat na pamamahala sa kanilang mga talento, at isa naman ay hindi. Ang talinghagang ito ay nagtuturo sa atin na kailangan nating gamitin ang mga talentong ibinigay sa atin upang palakihin ang kaharian ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dapat nating itago o pabayaan ang mga ito. Ang Diyos ay nagre-rekomenda sa mga taong kumikilos sa pananampalataya sa pamamagitan ng pamamahala sa kung ano ang ibinigay sa kanila. Binibigyan niya tayo ng responsibilidad na pamahalaan ang ating oras, talento, kayamanan, templo at patotoo. Ano ang nabibilang sa Diyos? Para sa oras at isa sa 10 bahagi ng ating linggo, para sa talento, kailangan nating gamitin ito at palakihin para sa ating kayamanan. Isa sa 10 bahagi para sa ating kalusugan, kailangan nating alagaan ang ating mga katawan dahil tayo ang templo ng banal na Espiritu.